At magpapatuloy po tayo dito po sa ipinasulat ng Diyos kay Apostol Pedro sa mga mananampalataya na nakaka-eksperyensya ng mga kapighatian at mga persecution sa buhay. Okay? So, very relevant sa ating kapanahunan ngayon. At of course, talagang kailangan tayong mapalakas even as we believe, as I have told you, na padadaanin talaga tayo ng Panginoon dito sa tinatawag beginning of sorrows. Baka ito na nga, ha? Ang pasimula ng mga kalungkutan, kabagbagan, o kabagabagan, rather. Oo. So, we need to be strengthened in the inner person. Kasi, kung dadaan tayo sa crisis, may mga nagsasabi, ang 2021 ay talagang resetting of the financial, of the global financial condition, and it would be crisis all over the world. Well, ang ating Panginoon hindi po nasusurpresa. We need to be strengthened so that our responses to sufferings or to trials in life will be in accordance to the will of the Lord, and then those responses will be God-glorifying. At napag-aralan na rin po natin ito. Ito ngayon ang ating pag-aralan, Living in Hope. So, tingnan po natin ngayon ang several verses. Simula sa 13 ng 1 Peter chapter 1. Nandito na po tayo. Kahapon, nagtapos tayo sa verse 12. Okay? At ito, tingnan po natin ito ngayon. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, Be holy, for I am holy. Sa Tagalog po, ito ang sabi, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. So, dito mga kapatid, sa chapter 1, may 4 na major commands po dito na gusto nating tutukan. Marahil matututukan natin yun ang dalawa, pero napaka-importante po ito. Tandaan po ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, na ang mga sinasabihan nito, mga tao na may mga nai-experience ng mga kahirapan. At sa gitna ng kahirapan na yaon, ay nakikita ang tamang responses sa kanila. Because truly they are related to the Lord na makapangyarihan sa lahat. At dahil nga doon, they are ready for the command. Meaning, ang simple logic diyan is they are strengthened in the inner person, and so they are ready for the command. Di ba ganon ang pattern? Kasi kung hindi naman malakas, paano mo naman uutusan yun? Kung baby pa, paano mo naman uutusan? Pero itong mga mananampalataya, they're ready for the command because they have grown. Okay? So, yun ang unang makikita po natin dito. So, titingnan po natin ito at himay-himayin po natin sa biyaya ng Panginoon. Subukan po muna natin itong the platform of hope. Ano bang basis o the platform ng pag-asa na ito? Kasi itong pag-asa sa biyaya na ibibigay ng Panginoon Jesucristo, hindi naman ito parang ngayon ay walang biyaya at naghihintay sila sa biyaya. No. There is a greater marvelous grace
that is coming to all believers of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Hindi po ito na parang, katulad ng sinasabi ko kanina, hindi po ito na parang ang biyaya ng Panginoon ay hindi nila na-experience siya. There are varieties of grace ng Panginoon. In fact, tinatawag ang Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 10, the God of all grace. May grace for suffering, may grace for living, may grace for kung ano-anong klaseng mga eksperyensya. God's grace is sufficient. In fact, a moment from today, there is that future grace. Ang ibig sabihin, kung mayroon akong temptation, a moment from today, may available na grace ang Panginoon. Magfe-fail ako pag hindi ko yung gagamitin ang ibinibigay niya na biyaya. And so, very, very important na maintindihan po natin ito. Kasi, itong tinutukoy dito na biyaya o pag-asa sa biyaya na idadalhin ng Panginoong Jesucristo, this is the ultimate graces of the Lord na ibibigay sa mga tunay na mananampalataya. At gusto nating i-focus natin muli iyon. Kasi itong salitang therefore, mga kapatid, therefore, nagpapabalik sa atin doon sa mga na-discuss na mga talata. And so, we need to go back to that. So, therefore, because you were born again, set your hope fully. Parang gano'n sinasabi. And that's really the context. Set your hope fully dahil kayo yung mga tunay na ipinanganak na muli. Ang ibig sabihin, bago na kayong pamilya, anak na kayo ng Diyos, so wag kayong mawalan ng pag-asa. You are no longer the child of the devil. Hindi ka na anak ng Diablo, kundi anak ka na ng Heavenly Father who is so wise to commit mistakes and to loving to be unkind. At ito, mga kapatid, na-discuss na rin natin ang tungkol sa great things that nangyari po sa mga tunay na mananampalataya that they are born anew or born again. Sabi ng 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Has begotten us again. Nangyari na po yon. Kung tunay ka na ipinanganak na muli, then hindi po tayo dapat na mawalan ng pag-asa. Pangalawa, mga kapatid, ito po, because you will be resurrected, set your hope fully. Review lang po ito, pero very important kasi po ito ang platform ng tinatawag nating pag-asa. Okay? Because you will be resurrected, set your hope fully. Dahil balang araw tayo po ay bubuhayin muli itong ating lupang katawan na nagkakasakit, nagkakasala at nakakaranas ng panghihina at kapighatian. Balang araw ito po ay papalitan ng katawang hindi na matutunaw, hindi na mamamatay, hindi na magkakasala, hindi na magkakasakit. Grabe po yan. So sabi dito, sufferings and persecutions may kill us as the Lord allows, but we are sure winners, whether in life or in death. Totoo po yun. Marahil, hahayaan, tutulutan ng Panginoon na ang ilan sa atin ay mamatay bago pa dumating ang Panginoong Jesucristo. Marahil, tutulutan ng Panginoon na mamatay tayo bilang martir. Parang ganon. Katulad ng mga nangyari noong una sa mga tunay na mananampalataya. But then, mga kapatid, sa kamatayan man o buhay man, talagang kapanalunan po natin yon. Yun nga sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. So ito po, hindi po ito katang-isip. Hindi po ito na parang idealismo lang.
Pero hindi naman totoo. Hindi po totoo po yan, mga kapatid. In life or in death, they could kill the body, of course, but in life or in death, we are sure winners. Huwag tayong matakot dito sa COVID-19. Ang kaya lang patayin ng COVID-19, itong ating lupang katawan. Pero hindi nito kayang patayin ng ating kaluluwa. Kaya nga, dahil tayo ay may pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kung may mga atake sa isipan mo tungkol sa katakot, sabihan mo, Satanas, hindi ako takot mamatay. Bakit? Kung mamatay ako, sigurado ko naman papunta ako ng langit. Sigurado ko naman papalitan itong aking katawan ng katawang hindi na malulusaw. So, fight Satan with the truth. Okay? So then, of course, itong sabi, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay? So, resurrection of Jesus Christ. Because you have an eternal inheritance, set your hope fully. Review lang po ito. Ito naman po ang sabi dito, it doesn't matter if you lose things on earth for Christ's sake, it will be replaced with greater things in heaven. Oo nga naman, hindi ka napamanahan sa lupang ito. May mga magulang kasi na wala namang maipamana sa kanilang mga anak. O kaya, mayroon namang mana, halimbawa, o mayroon dapat manahin, nilustay man ng magulang. Oo. Kaya't walang naiwan sa mga anak. Naghirap ang mga anak. Pero huwag kang mag-alala. Kung tunay ka na mananampalataya, then mayroon tayong eternal inheritance. Kaya iset natin ang ating pag-asa doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon, eternal inheritance natin. Kung naubos man ang mga pag-aari mo sa libutan ito, dahil halimbawa sa paglilingkod sa Panginoon, it doesn't matter. It will be replaced with greater things in heaven. Okay? And then, ito mga kapatid, inulit na lang natin ito to an inheritance, incorruptible and undefiled, and that fades not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. And then, of course, reserved in heaven for you. Because you are kept by the power of God, set your hope fully. Okay, so itong sinasabi ni Apostol Pedro, yung salitang therefore, pinapabalik sila doon sa mga sinabi na ng una, na ito ang inyong pag-asa, ito ang mangyari sa inyo, kaya't huwag kayong magulumihanan. Kung ano man ang dinadaanan ninyo ngayon, iset ninyo ang focus ninyo doon sa eternidad na kung saan nandoon ang living hope natin sa pagdating ng Panginoon. So our security is not on things, nor in any creature, but on God, the Creator of all things. So we move on mga kapatid dito sa preparation. We need to understand this. I tell you, we need to understand this. Kasi nandito po napapaloob ang command. Okay? Sabi dito, therefore, preparing your minds for action. Hindi to preparing your minds just to think, preparing your minds just to study. Dahil nga sabi ko sa inyo, ang purpose ng study, ng pag-aaral, ay para ma-apply sa pamumuhay. Ngayon, kung tayo po ay naturuan ng mga bagay na ito, then dapat ang ating isipan, kasamang ating puso, ay preparado para sa aksyon. Therefore, preparing your minds for actions and being sober-minded, we want to understand that. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng preparing your minds? Sa King James Version, medyo matalinhaga. Ang ibig sabihin dyan, gird up the loins of your mind. Parang mayroong loins ang mind mo. Now, of course, ang literal meaning is dapat ang ating isipan ay buo at nararap up ng katotohanan. Ibig sabihin, parang mayroong belt of truth ang ating
isipan, ang ating isip. Hindi po parang naghihiwa-hiwalay. It's not topsy-turvy. It's not your wandering mind. Hindi wandering mind. But a mind that is active, energetic minds. Aktibo. Hindi po passive na parang empty o parang natutulala. Delikado po yung natutulala, mga kapatid. O kaya itong mga tinatawag ng nag-meditate, yoga meditations. And you know, hindi po yan ang itinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa ating isipan. Tandaan po ninyo na series na rin natin ito na ang ating isipan is the battleground. Labanan po ito. Larangan ng labanan ng Diablo at ng kanyang mga kampon laban sa katotohanan at laban sa atin. And that's why our mind should be active, hindi passive. Very dangerous ang passive mind. Na parang you are emptying your mind. At yun ang gusto ni Satanas na gawin. Kaya nga itong mga narcotics, mga droga, mga kapatid, sinisira niya ng utak ng tao para ma-empty o makapasok ang Diablo. Parang ganon. Itong mga meditations, hindi sa Bible meditations. Ang Bible meditations na sinasabi sa Biblia, itong meditation, nag-aaral ka and you are actively using your mind. Aktibo na ginagamit mong isipan mo. Nagtatanong ka, ano bang sinasabi dito? Sino bang sinasabihan? Bakit sinasabi ito? Meditation yun sa Bible. Pero yung meditation na emptying of the mind na ginagawa ng mga yogist ay hindi po yun biblical. Dangerous po yun. Now, may babasahin po ako sa inyo. Ito halimbawa sa aklat po nila ito. Sutras chapter 3:16 and chapter 3 verse 22. Sabi nila, the practitioner can attain special abilities to tell the past and future through meditation. Ang nagpa-practice daw nitong yoga, nagkakaroon ng special na abilidad. Nalalaman niya nung nakalipas at nalalaman niya ang darating. Grabe, no? Kaya nga, nanghuhula. Huhulaan ka. Dahil, yun, malalaman mo daw ito. And yun, mga kapatid, dangerous po yan. Ito pang sinabi nila. Through meditation, one can also discover spirits and communicate with master spirits. Nako, dangerous po ito, mga kapatid. Makaka-communicate ka sa master spirits. Yan ang spirits na yun. Di ba? Isa lang naman dapat ang espiritu na kinakausap natin o kinakausap tayo, and that's the Holy Spirit. Hindi itong spirits ng mga demons, di ba? Pero sabi ng mga yogis, through meditation, one can also discover spirits. And you know, very dangerous, as I have told you. Ang Bible, nagsasabi sa atin, huwag tayong mag-practice ng ganyan. Sabi sa Leviticus 19:31, give no regard to mediums and familiar spirits. Do not seek after them to be defiled by them. I am the Lord your God. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Actually, at this point of time, mga kapatid, while I am preaching the word, Satan is trying to oppose us. In many ways, marahil, iba-ibang kaparaanan. Parehas kagabi, bigyan ko yan ng example muna. Kagabi, hanggang ngayon, hindi pa namin malaman kung bakit ganun ang nangyari. Ang tinitingnan ko na laptop, na kung saan nakikita ko rin ang outline ko, ay biglang nawala. Biglang nawala. And yet, nagpatuloy tayo by the grace of the Lord. Kanina, maayos naman talaga. Wala, there was no attack sa allergy ko. Pero just several minutes before, medyo nag-allergy ako. Kaya medyo nakita nyo, medyo nagsisingot-singot tayo. And I beg your pardon for this. But yan, I really want to deliver to you the message from the Lord.
So, ito po ngayon, give no regard to mediums. Mayroon talagang mga masasamang espiritu na inaalihan ang ibang mga tao, yung demon-possessed na mga tao. And when they are demon-possessed, mga kapatid, nagpapanggap sila na makakatulong sila para tawagin mo ang lolo mo, tawagin mo ang lola mo, tawagin mo yung mga namatay na, tawagin mo. Yung tawag lang medium. O kaya kung may sakit ka, lalapit ka doon, gagamutin ka sa kung ano-anong mga klaseng kaparaanan, lalawayan ka. Ang tawag dito sa atin, santiguar. Nako mga kapatid, demonic po yun. Do not consult these people na mga mediums. Kasi po, sila mismo, I have encountered several of that. And I know that they are really possessed by the devil or the demons. And there are several na naka-encounter natin na by the grace of the Lord, the demons came out. What I'm pointing is, sabi sa Book of Leviticus, huwag tayong magkonsulta sa mga mediums na ito. Mga espiritista na may mga familiar spirits, meaning demon-possessed. Do not seek after them. Bakit? You will be defiled. You will be defiled by them. Mamaya, i-discuss ko pa yan. Sabi ng Panginoon, I am the Lord your God. And the person who turns to mediums, itong warning ng Panginoon, and familiar spirits, to prostitute himself. Grabe ang salita na ito. Prostitute himself with them. I will set my face against that person and cut him off from his people. Hoy, mga mananampalataya, may mga mananampalataya kasi na parang, kahit na alam ito, parang takot na mamatay. Siguro ko, si Satanas ang nagbigay ng karamdaman sa kanya, nagkonsulta ng medium. Lalo pang lumala. O kaya kung pagalingin ka naman, ngayon, maya-maya o sa mga susunod, lalo pang lalala. Ganun po. And that's why the Lord is trying to tell us, huwag kang magkukonsulta. Okay? Huwag kang magkukonsulta niyon. Our minds must be active. Hindi tayo dapat na magpadaya sa diablo. Okay? That's why we should know the truth. Okay. Consecrate yourselves, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. The key is consecrate yourself. Kaya nga, ang buhay natin, kailangan nating ihandog. Bagamat pag-aari na ito ng Panginoon by the virtue of creation, subalit dahil sa kasalanan, nawala tayo, naging nasa kampo tayo ng diablo, tinubos tayo ng Panginoon. And we are owned by the Lord by the virtue of redemption. Dahil tinubos nga tayo. At kahit na tinubos tayo ng Panginoon, hindi tayo basta-basta gagamitin ng Panginoon kung hindi natin ikinoconsecrate ang ating buhay. Kaya nga mayroong sabi sa salita ng Panginoon, present your bodies a living sacrifice. Okay? Romans 12:1. At yun din ang basis why we dedicate our things to the Lord na gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Pati na yung bahay, dinedicate natin ang bahay. Because we want that the Lord will really reign in that house. Hindi lang na parang panauhin ang Panginoon sa ating bahay, kundi siya mismong may-ari. At kung may mga attempts si Satanas na medyo istorbohin tayo, he has no right to disturb us. Why? Pag-ari yan ng Panginoon. He has no right to, intervene there. At yun ang virtue ng dedication or consecration. Now, what about being sober-minded? Ang ibig sabihin ng sober-minded dito, mga kapatid, yung malinaw na pag-intindi ng katotohanan. Clear apprehension of the truth. That's why, palagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo ipahayag talaga ng malinaw. Dahil may mga peke na ebanghelyo, may mga peke na Kristo. May Kristo na alisto, may Kristo nga sasabungan . Ang Kristo ng Biblia,
dapat ipinapahayag na malinaw sino siya. Ano ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo? The gospel must be preached clearly. Of course, in the power of the Holy Spirit. Hindi yung patanggapin ka lang ng patanggapin, hindi mo nga kilala kung sinong tinanggap mo at hindi mo alam kung natapos ng kanyang pagbabayad ng kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Ano mga kapatid, very important po ito. And I call every preacher, especially in our times today, that please, let us preach the gospel with all clarity. I'm not saying na parang kung hindi, kung clear na talaga ang presentation, nandoon ang kapangyarihan. I'm not saying that. But we are under obligation to study the Word. And we are under obligation to preach the Word. Mga kapatid, to preach the Word with all clarity. Ito naman, the Bible was written to be understood. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang Biblia ipinasulat para maintindihan. Hindi po ito na parang kailangan i-decipher mo pa. No. Halimbawa, simple lang, pag nagtuturo tayo, mayroong subject, mayroong predicate, makikita mo rin yan doon eh. Sinong pinag-uusapan? Anong sinasabi doon sa pinag-uusapan? So, ganun po, mayroong verb, ganun din yun. So, the Bible was written to be understood. Diba? Pag sinabi si Jesus Christ umakyat sa bangka, ayaw mong sabihin na umakyat siya ng kahoy. Di ba? Ganun po yun. It's plain statement. Of course, I also understand na mayroong mga figure of speeches. Kasi isinulat ang Biblia in different genre. Mayroong poetry, para tulad ng Psalms and Proverbs, the book of Ecclesiastes, the book of Songs of Solomon. And these things, mga kapatid, ay alam naman natin na ang isang sinatawag natin matalinhagang pananalita ay mayroong literal meaning yan. Okay? So the Bible was written to be understood. Huwag tayong maging fanatic. Ito po, huwag tayong maging fanatic. Alam niyo yung fanatic, yung mapaniwalain. Wala naman sa Biblia, pinapaniwalaan niya. Nakakita siya ng lumipad na ibon na maitim, ay nako, may masamang mangyayari. Ganun yun. Don't be fanatic. And of course, especially in praying, don't be fanatic. We must know the will of the Lord. At naituro na rin natin yun. Okay? And then, wag maging presumptuous. Ang presumptuous yung mapangahas na hindi pa nga alam niya kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yun, talagang sinasabi niya, yun ang dapat kong gawin. At ito, mga kapatid, sabi ng Bible, in all your ways acknowledge Him, He shall direct your paths. Kaya nga, huwag tayong pabigla-bigla. Alamin muna natin, maghintay tayo, at ang Diyos naman ay natutuwa pag natututo tayong maghintay na nagtitiwala po sa Kanya. Okay? Yun ang ibig sabihin ng sober-minded. Hindi pabigla-bigla, hindi parang natataranta, but sober. Ang lasing baga, hindi siya sober, kaya kung ano-anong lumalabas sa kanyang bibig. Di ba? The Christian should not be like that. Okay. So, actions to prepare. Itong mga actions to prepare. Number 1, prepare to fight. Humanda para makilaban. Bakit? Meron po tayong kaaway, spiritual na kaaway. Itong sinasabi sa 1 Peter. Be sober, nandiyan naman ang word. Be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. Ang mind natin dapat nakaset sa aktibo, energetic mind, filled with the Word of God, yun. Hindi fanatic. And then, vigilant. Mapagbantay. Hindi po patulog-tulog. Di ba? Kasi nga po, si Satanas, ang ating kaaway, ay para siyang leon, umaali o aligid, at naghahanap ng makakain po niya. Delikado kung tayo'y, living in passivity. Delikado po. At ito ang utos sa atin. Whom resist is steadfast in the faith.
Resist. The word resist is to withstand. Meaning, inaatake tayo, huwag tayong sumuko. Gamitin natin ang spiritual na sandata po natin. Ano yon? Ang salita ng Diyos. Na-discuss ko na po yan. Balikan lang po ninyo yung about the mind. Ang topic natin, spiritual warfare and our minds. At makita po ninyo, ang isipan po natin, sabi ko na kanina, ito ang larangan ng digmaan, spiritual na digmaan, na gustong hawakan ni Satanas upang mapasunod tayo sa kanyang kagustuhan. But you know, the weapons of warfare natin, sabi sa 2 Corinthians chapter 10, the weapons of warfare are not carnal, but mighty unto God, unto the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Meaning, ang weapon po natin, kung ano mga masasamang imagination dyan sa isipan natin, ang salita ng Panginoon na armas po natin, kayang gibain yon. Tinatakot ka ng Diablo, sabihin mo sa kanya, hindi ako takot sa iyo. Bakit? Ako'y pinananahanan ng banal na espiritu. Dumating sa iyo ang katakot. Sinong nagbigay ng katakot? Hindi ang Diyos, kundi Satanas. Bakit? Sabi ng Bible, God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. So tandaan po ninyo, hindi nababasa ni Satanas ang ating isipan. Hindi niya kayang basahin. Kaya kung iniisip mo lang, ang salitang pagre-resist ay sa isipan mo lang, wala yon. You really have to say it or speak against. Yun naman ang ibig sabihin ng resist. And resist him steadfast in the faith. Bakit steadfast? Kasi ngayon, halimbawa, nilalabanan mo ang masamang isip. Hindi naman agad-agad maalis yun. Labanan mo steadfastly. And then, palitan mo naman ng mga mabubuting pag-isip, yung salita ng Panginoon. In the faith. Anong ibig sabihin ng in the faith? Sa pananampalataya, sa mga promesa o mga pangako ng Panginoon, na talagang pwede nating panghawakan laban sa mga kasinungalingan ng Diablo na ini-injection sa ating isipan. That is how to fight. And you know, mga kapatid, we are to prepare, we should be in the fighting stance. Remember, nang tayo ilinigtas ng Panginoon, hindi po para maglaro. We are saved to fight. Hindi naman sa ating sariling kalakasan, of course, at hindi sa ating sariling kaparaanan. We have the Spirit of God dwelling in us. We have the Word of God as the tools or the instruments, the weapons. Then, we only exercise faith. Okay? So, ganun po. Now, according to the Bible, the mind of man is a battlefield where Satan and his evil spirits contend against the truth and hence against the believer. Yung sinabi ko na po ito kanina. So, tandaan po ninyo yan. Ang mind natin must be active, energetic, hindi passive. At ang mind natin, nakaset yan doon sa katotohanan na ipinangako sa atin ng Panginoon at labanan natin ang gustong magsira sa mga katotohanan na yan o mag-argue sa mga katotohanan yan. Labanan natin ng salita ng Diyos. So, Satan is a liar, mga kapatid. And he wanted us to believe, his lies. And that's why very, very important, I tell you, na pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay po? So, actions to prepare. Number 2, prepare to live in practical holiness, sa kabanalan. Ito naman po, pag-usapan pa rin natin ito sa susunod. Ang ibig sabihin ng holiness dito, separate from sin and filthiness. Separate from sin. So, ang sabi ng salita ng Diyos, as obedient children, not conforming yourself from the former lusts as in your ignorance. Ang ibig sabihin, noong panahon hindi pa natin alam ang katotohanan, hindi pa tayo tunay na mananampalataya, then nasa ignorance po tayo. Nasa kadiliman tayo, hindi natin alam kung ano ang tama eh. Ngayon, nang makita na natin ang katotohanan, then hindi na tayo dapat mamuhay
katulad ng pamumuhay natin noon nang tayo'y ignorante sa mga bagay patungkol sa kabanalan. Di po ba? And so, but as He who has called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. And 2 Corinthians 7, sabi dito, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ang context sa chapter 6, later part ng chapter 6 ng 2 Corinthians is still about separation. Separation from sin, separation from false doctrine, and then may promise ang Panginoon that we can, we will be experiencing His intimate love when we separate from sin. So, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from filthiness of the flesh. Ano itong filthiness of the flesh? Of course, lahat ng kasalanan patungkol sa katawan, sexual sins. Okay? Sa isipan pa lang, dapat yan, nilalabanan na po natin yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, itong panunood ng mga malalaswang mga pelikula, malalaswang mga pictures, mga kapatid, atake po yan ng Diablo sa ating isipan para sirain po tayo at sirain ang testimonya natin. And we have to fight it by the grace of the Lord. Yan pa lang sa isipan. Okay? So, let us cleanse ourselves. Of course, hindi ito na parang may sarili tayong kaparaanan para linisin natin ang ating sarili. But rather, kung na-influence tayo nito, ipahayag natin ating kasalanan sa Panginoon and forsake that. And then avoid it. Run from it. Flee. Flee also from youthful lusts. Yung sabi ng salita ng Panginoon. Tumakbo ka katulad ni Joseph. Hindi tumakbo palapit. Tumakbo palayo at lumapit sa Panginoon. Okay? And then what about this spirit? Itong filthiness of the spirit. Kanina binasa natin yon, itong Leviticus chapter 19:31. Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. Mga kapatid, pwede pala ma-defile ang spirit, ang human spirit natin. And that's why we are forbidden to consult mediums, yung mga espiritista. Huwag kang magkukonsulta dyan, magpagamot-gamot dyan, o kung magpahula-hula dyan, you will be defiling your spirit. And so, mga kapatid, live in holiness. Ito ang sabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Actions to prepare, last na po ito, prepare to share your hope. Okay? Prepare to share your hope. Ito ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Tandaan po ninyo, sabi ng Panginoon, tayo ay humayo at ipahayag ang kanyang ebanghelyo. Whatever opportunity, lalo na po ngayon, in this kind of situation, whatever opportunity na maipahayag po natin ang pag-asa natin sa eternidad, ipahayag po natin ito. Pray, share with care. At yun ang sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Total, nandiyan naman po ang mga messages. Piliin lang po ninyo, i-share nyo sa kaibigan nyo. That is already fulfilling what God has told us to share our hope. Okay? So, marami mapapakinggan kayo ngayon. Pero siyempre, kailangan makita nyo kung talagang totoo, kung talagang tama, kung talagang biblical. At siyempre, dahil may tama kayong pundasyon, kung tunay kayo na mananampalataya, you would discern what is false. At ang mga katotohanan, share that to others with prayer. At sana makatulong po sa inyo ito, mga kapatid.